What a view. Oh, ang haba. Ay, ang ganda naman. Nakakaaliw talagang dumaan dito sa side na to. Tapos ganito lang, chill lang. Alright. So good morning. Meron na naman tayong Sunday short ride vlog video. So tayo ay papunta sa Lobo, Batangas. So bibisitahin natin sa pangalawang pagkakataon ang Lobo, Batangas. So siguro mga 1 year na yung unang bisita ko dun. And tignan natin sa pangalawang pagkakataon kung kamusta na nga ba ang kondisyon ng Lobo, Batangas. Condition about sa mga dadaanan nating magagandang kalsada dyan, kasi ang gaganda ng mga coastal road viewing dyan pati yung mga ginagawang kalsada sa taas ng bundok. So titignan natin kung ano yung pagbabago, lalong lalo na sa mga kalsada, kasi nung time na pagpunta ko dyan hindi pa simentado yung ilang part ng kalsada ng Lobo, Batangas, lalong lalo doon sa may taas ng bundok. So tignan natin kung ano yung pagkakaiba ngayon ng mga kalsada dyan, kung mga konkreto na ba, kung ilang porsyento na ba yung mga konkreto mga kalsada, no? So tignan din natin ang mga madadaanan natin ng mga magagandang view. So may mga ilang tourist attraction spot din tayo madadaanan dyan, hihintuan natin. Tignan natin. Yun, nandito tayo, nag-umpisa ng ride sa may Sukat, Parañaque. Time check, so magko 5:36. Expecting travel natin mga nasa 3.5 hours. So ang ruta natin sa may Tagaytay tayo dadaan, and then pagkatapos sa may Lemery, kakaliwa tayo, lalabas tayo ng Lemery, Batangas. Then ayun na, dire-diretso na tayo sa may papuntang Batangas City. Dadaan tayo sa may Mabini, may Monte Maria, madadaanan natin, no? And then dire-diretso na yon, Lobo, Batangas na yan. So seaside yung natin dadaanan sa ating paglalakbay. So good luck
God sake sa ating pagmumotor papunta sa may Lubog, Batangas. Tsaka ano rin pala, no, meron din kasi tayong mga makakasama na mga tropa, pero hindi ko kasama ngayon hindi ko makakasabay ngayon sa pagra-ride na ito. So mauuna ako kasi marami akong kukunan ng mga video sa Lubog, Batangas. So mauuna na ako. Yung ibang mga kasama mga nakasasakyan, meron din nakamotor. Hindi kami nagsabay-sabay sa oras ng pag-take off. So ako yung mas maaga, no. Mauuna na ako, and then okay lang naman kasi may mga gagawin ako. Tara, let's go. Alright. So papasok na tayo dito sa may boundary ng ng papuntang Tagaytay, tapos dito sa kaliwa papuntang Calamba yan, Calamba. So pasok na tayo dito, and ayun, sunod na nito sa may Lemery, sa dulo nitong Tagaytay na to, kakaliwa tayo. So sarap talaga dito dumaan. Alam niyo kung bakit? Unang-una, malamig po rito. Sarap dumaan, lalo na pag ganitong oras pa nito, ramdam na ramdam mo pa yung lamig ng ng Tagaytay. And pangalawa, kaya gusto kong dumaan dito sa pinaka south na to ng Tagaytay is kukunti lang kasi yung mga traffic light dito, no. So hindi tayo laging nakahinto, dire-diretso yung karamihan na biyahe natin. Doon lang naman banda sa may sa may Imus, Silang, Dasma, yan lang naman yung medyo mga stoplight, no. Hindi katulad dito pag dumaan tayo sa may sa Laguna, madadaanan mo yung mga bayan ng Binyan, ng Santa Rosa. So ang daming stoplight dyan, tapos ang tatagal pa, ang haba pa ng mga minuto bago mag-green. So dito talaga yung mas magandang dumaan. Yun ang una, yun nga, malamig, tapos dire-diretso ka lang din magbabiyahe dito. Tapos maganda pa yung kalsada, unlike sa may Calamba. Syempre city yun ang daming mga kasabay doon, may mga truck pa, di ba? Mga public transport, marami doon, no? So dito karamitan lang naman yung mga private lang din ang mga magbabiyahe. So ang gandang dumaan dito. Ito ang pinakamagandang tips na dadaanan nyo kung kayo pupunta ng Batangas, kung kayo manggagaling sa Cavite, no, dito tapos sa may Parañaque. So para sa akin dito mas magandang dumaan. Magpapagas muna tayo dito sa may boundary ng may Petron dito So ayun, then mag-i-stop over din tayo ng 15 minutes. Napaka-presko magmotor sa lugar na to. Ano ba kuya yan? Tempo ba yan? Ano po? Yamaha. Ano mo? Oo. Ay, Aerox ba yan? Hindi po, X-Max. Ay, mga 300 cc. Oo, 300 do. Tapos may T-Max pa, no? Opo, mas malaki yun. 560cc naman ho yun. Kaya lang, dito pa expressway legal, ano? Opo, Blaze kuya, full tank. Ay, walang place. Ano lang kuya, ay sorry. Walang makapon. Extra lang at saka CS lang pa available. Wait lang, XCS tayo. Papunta kayo dito, sir? Dito. May ano din dito, may May Petron pa dyan? may Sige, sige. po doon. Okay, okay, thank you. Galing yan Oo. Kahapon lang kasi amin Sige, thank you, thank you. Uy, ang
ang sikat na Sky Ranch dito sa may Tagaytay, isa sa tourist destination attraction dito. Tapos dito sa may kanan natin, oh, ang laki ng palad, oh. Ay, puntahan ng mga bikers yan, tsaka ng mga riders. Stop over din yan para magpa-picture. Yo, let's go. Banat na ulit tayo, dire-diretso na to. So, shout out pala kay kuya na sa Petron yung gasoline stop. Pasensya na wala akong dalang sticker nang ihingi siya kaganina. Hindi ko lang na-record sa ano, sa video natin ng GoPro natin. Oo, kung mapanood mo to, shoutout sa'yo. Yan, so dito yung may boundary na ng ano, ng pakaliwa ng Lemery, tapos diretso ng Nasugbu, Tagaytay. So tayo'y kakaliwa. Yan, susundan natin itong mga kumakaliwa na to. Yan na, tayo papasok na dito sa Lemery, Batangas. Yan. So ang next stop over natin doon sa may lighthouse, sa may Ilabo. Mga ilang kilometro mula doon. Eh, ganda oh. Taga lang. Palusong to, palusong. Tapos ganyan, ang ganda ng ano, ng view. Yeah boy. Yun yung Mindoro. Yan o, yung part niyan. Mindoro yan, Mindoro. Yan. Napahinto tayo kasi napansin ko yung frame nitong 360 ko, ayun na may nag-crack oh. So gumagalaw siya, ayun, ayun na oh. Pagigay na siya oh. Ang repok nito.
Nakadalawang ganito na ako eh. Ganto na naman ang nangyari niya, nag-crack na naman agad yung dito niya. So tanggalin natin para iwas disgrasya na sa camera. So diretso na tayo. Yan. Tinanggal na natin yung nabili nating aftermarket na case ng 360 natin. Bali kasi delikado, baka mas madisgrasya eh. Yung kinakapitan niya malaglag yung ano 360 natin. Buti napansin ko na gumagalaw siya, no? Kala ko normal lang na vibration. Kailangan talaga sa mga ganitong pagkakataon no, maging aware tayo sa mga gamit din natin. Minsan eh may mga di inaasahan, katulad ngayon. Buti na lang nakita ko kung nagkataon babagsak siya. Babagsak yan eh, kasi syempre luluwag na yung ano niya, luluwag na yung kapit niya sa case. So may tendency na siya na mag-vibrate ng malakas din, malalaglag siya. Tapos sa ganyang position pa ng camera ko na yan, no? Na nakahiga siyang ganyan, talagang ang gravity ng bagsak niya mas mabilis. Buti na lang. Tara, dire-diretso na tayo papunta sa may lighthouse ng Lobo. Stop over ulit tayo. Let's go. So madadaanan natin dito sa part na to ng Lobo Malibrigo, yung kalsada na ayan, another, marami na namang mga factory rito. Ayun o, kabila ano, dito sa kaliwa, tapos dito sa kanan o, pabrika. Ano tayo idea kung ano yung mga pabrika na yan. Dito na rin yung part na mahabang coastal road din na dadaanan natin. Ayan o. Wow, ang laking barko. Grabe. Medyo nakakapanibago. Grabe yung mga ano oh, equipment nila oh. Ay, lakan ng kanan. Kumusta kaya yung mga katulad dito, yung nabanggit ko nga, mga katabi nila ng mga dagat na to na may mga residente rin nakatira. Nakikita ko naman malinaw naman eh. Pero hindi pwedeng hindi mahaluan yan ng mga waste na galing sa ano, sa pabrika na katabi nila, no? May nakikita rin ako yun ano. What a view. Oh, ang haba. Ay, ang ganda naman. Nakakaaliw talagang dumaan dito side na to. Isang coastal road view, seaside, na makikita mo pag dumaan ka sa bahaging ito ng Lobo, Batangas. Ang Tabangaw Lobo Coastal Road. Mula nga sa kahabaan ng Barangay de la Paz proper road ay makikita mo at masasaksihan mo ang napakagandang seaside view na ito habang ikaw ay nagmamaneho. Mula nga sa haba na 4 na kilometro ay ginagawa ng pagandahin at pinapalawak pa ang kalsadang ito. Mula nga sa dating 2 linya ay ginagawa ng 4 na linya ang kahabaan ng kalsada na ito. Nang sa ganun ay mas maganda pa at mas malawak pa ang madadaanan ng mga motoristang dadayo at dadaan dito. Nagsimulang gawin ang proyektong ito ng road widening dito sa may Lobo, Batangas ng taon 2020 ng February at ine-expect na matatapos ng year 2029. Nasimulan nga ang programang ito ng nakaraan na administrasyon at ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte sa kanyang programa na Build Program.
Ayun, ano. Naliligo mga bata, oh. Ang sarap. Pag nasa tabi ka talaga ng dagat, pag dito ka pinanganak sa lugar na ito, talaga naman magiging laman ka ng dagat araw-araw. Mga 500 meters na lang. Oh, ayan, tarik. Grabe yun. Paakyat siya. Pero maiksi lang. Nara-up road na talaga. Ito na talaga yung palatandaan ng lighthouse. Ganito talaga ang kalsada. Yun, narating din natin. So stop over tayo dito din. Kuha tayo ng mga ilang drone shot. Dito natin sa ligin. Ate, may entrance dito. Environmental, magkano? 30. So may environmental fee na 30 pesos. Sa ano po ako? Sa Paranaque pa. Tago nyo lang po yung stop. Ito, sige po. May restaurant dito, te. Sa baba, sir. Doon lang. Doon po, doon pa sa bago. Doon pa sa may ano. Kasi yan po doon, medyo mahaba-haba. Mahaba-haba. Sige. Oo, nagbablog din. Naubusan nga eh. Saya, ayan, ito. Oo, ayan. Naubusan, pasensya na. Paranaque. Taga? Taga rito.